Ganon dapat yung attitude nating mga consumer. Hayaan natin mag-away-away yung mga car manufacturer, hindi tayo. Gusto kong malaman kung gaano ba kabigat, gaano ba katagtag, kasi baka naman tolerable, kapalit naman ng peace of mind. Parang hindi mad yung dinaanan, no? Wala lang. Effortless. Okay na sa akin to. Hindi na ako magko-complain dito. Sakto lang eh. Kakadrive ko lang ng GRS eh. Hilux GRS. Yes. Oh, ano sir? Kamusta? Tingnan natin kung magaling ba to sa putikan. Baka mamaya. Ay sir, magaling to. Tapos baka pupunta mamaya tayo forma doon. lang to. So thank you sa Toyota, thank you for the cap, thank you for the umbrella, ang daming freebies. Nagpa-register lang ako, magro-road test tayo mamaya, magda-drive test tayo nitong Hilux GRS. Finally, pangarap na pangarap ko pa naman talagang i-drive test to. Kasi gusto ko malaman kung gaano katotoo ang chismis na matagtag. Pero I'm expecting na mas comfortable tong GRS na itong GR na bagong release nila ngayon. So tingnan natin. Standby lang kayo. Alright, but for now, thank you. Thank you Toyota. Dami kong freebies. So guys, nandito tayo sa 4x4 Expo dito sa Parklinks, Pasig. And nag-register tayo dito sa Ford para makapag-test drive ng Raptor, ang aking pangarap na camping truck. So, antayin natin. Nakapila tayo. I'm just waiting for their call. Dalawang klase yung testing nila. Meron silang test ride, tapos merong test drive. Yung test ride nila, rider ka lang, hindi ka pwede mag-drive kasi off-road yun. Tapos meron silang test drive para naman sa on-road. Siguro they're just being careful kasi kung hindi ka nga naman sanay mag-drive sa off-road, mahirap na. So, but I think that's good enough. Gusto ko lang din talaga maramdaman yung ride quality nitong Raptor. Okay? So, stay tuned. Actually, naka-Ford Everest ako. Everest. So, medyo man. Yung 3.2, yung 4x4. Thank you na yung radyo. Pero gusto kong kumuha ng pick-up kasi nagka-camping ako. Eh, nabibitin ako sa space ng SUV. Siyempre, lahat naman may gusto ng Raptor, di ba? Kaya lang, nandun yung worry mo sa mga issues na sinasabi. Kaya parang sabi ko, baka hindi naman ganun kasama yung tagtag na. Mas improve na naman sir yung suspension. Ko, siyempre mas reliable to. Mas wala kang sakit sa ulo, wala kang worry. Tsaka, yun nga. And medyo spoiled na kasi ako sa Ford dahil nasanay ako sa comfort tapos sa gaan ng manibela. Pero gusto kong malaman kung gaano ba kabigat, gaano ba katagtag kasi baka naman tolerable, kapalit naman ng peace of mind. Di ba? Reliability po. Oo, reliability. Hindi mo yung matatanggal sa Toyota yan. Tama. 550 Newton meters to, di ba? Nga po, yung torque na sir. Dapat ramdam ko to. Pwede nyo dan sir ibirit pag ano natin, pagka-user natin dumagan. Kasi sa akin, yung 3.2, malakas din yun. 470 Newton meters din yun. Laging galit yun eh. Konting tapak mo, bumabaruro. Pero ano naman sir, experience din, yung feedback din ng mga nag-test drive. Talagang malakas daw. Ramdam naman nila sir. Ramdam nila. Dapat ramdam kasi 550 eh. Grabe. Di ba yung 2.8 engine hindi naman bago? Hindi naman. Dati nang may 2.8 sa Hilux tsaka 2.8 na po. Yung pero, Conquest po. Yung Conquest, di ba? Pero itong GRS, minodify nila, binago nila yung tuning, kaya naging 550. Kasi yung dating 2.8, ano lang yun, di ba? Mga ilan, 500 lang ba yun? Hindi naman yata yung 500. Sir, 500. Oo, hindi naman yung 550 eh. Pangalan niyo, sir? Jomar po. Jomar. Kayo, sir? Patrick. Oh. Hey guys, nandito si Jomar tsaka si Patrick. So, dito kami ngayon sa brand new Hilux GRS. Magro-road test.
So, nakalabas na tayo sa traffic sa loob ng 4x4 Expo. Dito raw, makakabirit tayo tapos makapag-offroad din. So, tingnan natin. Tingnan natin kung gaano kalakas to. Pero, malakas to, 550 Newton meters. My God. Yung Everest ko, 470 lang yun. Sobra-sobra na yun para sa akin. Eh, lalo na to, 550. Pero mabigat to ng konti kasi mas mahaba, di ba? Mas mabigat to ng konti sa SUV. Okay, so mag-U-turn tayo dito ng konting off-road. So dapat ba mag L2 tayo? 2L? Yan po. L4? Opo. Tama, L4 meaning low gear, 4-wheel. Diretso lang, kailangan bang medyo mabilis? Wow! Wow, ang lambot nun ah. Wow, sarap, kuha. Walang kaba, no? Walang kaba? Everest ko hindi makukuha to. Medyo malalim Depende din sir sa yung gulong. mga ano niya, no? Ito sir, stock na ito. Mukhang naka-mud tires ba to? Mud tires. Kaya parang hindi mud yung dinaanan, no? Wala lang. Pwede natin Effortless. Effortless. H4 tayo o H2? Apa. H2 po. Apa. H2. Kasi ang H4 limited lang. Okay, ito diretso, biri tayo. Oh. Bakas. Oh, okay ah, hindi man matagtag. Improve na yan niya sa dito lang tayo sa U-turn ka na pa. Hindi matagtag. Okay na sa akin to. Hindi na ako magko-complain dito ah. Konting-konti matagtag sa Everest, pero truck naman kasi to eh. This can take heavier load. Lalo pag may load to sir. Oo, masulat ka. Naka-ano tayo ha? Power. Naka H2, naka-power. So ibig yung sabihin, yung regular na Hilux Conquest, mas matagtag dito. Ito sir, mas improve lang talaga Kasi yun improve to. Kung gusto niyo pa ako. Pero dito lang, ito na to. Apo, yun lang sir. O traffic eh, isa pa. Dito lang tayo. Tama? Sige sir, apo. Ang laki talaga nung fender niya eh, no? Nakikita ko sa likod. Nakausli. Balgi na shooting. Bulky talaga. Pero malaking tulong yung malaking tulong yung 360 camera. Pero let's say uy, pati yung likod, hindi matagtag yung likod. Ikot natin ulit sir. Okay. L4 ulit tayo. Ooh. Galing. Sarap. Walang failure eh, no? Talagang kuwang-kuwa eh. Hindi man lang dumulas yung Oo. Parang hindi mo lang nag-ano eh. kahit ano ka na, max off mo na yung commander ka, pwede yan. On the fly yan. Pwede palitan. Yes sir. Pagpabalik. Sa H4. Pagpabalik sa H2. Pero pag papunta sa Kailangan sa L4, kailangan naka full stop. Pero kung accidentally mapindot mo, hindi rin gagana. Sir, nakalock. May safety ano siya. Push ka dapat talaga. Okay. Sige, ito nating i-berit. Naramdaman ko na eh. Gusto ko lang ma-feel yung pag-maneuver niya. Kasi kunwari, nag-relax city driving tayo. Di ba? Front, ayos lang.
sobrang mas malambot yung likod. Mas ina-expect ko nga mas matigas ang likod eh. Halos hindi mo naramdam yung likod ah. Mas maganda na talaga sa itong passenger. Oh, ay, sorry. Sorry bossing, hindi kita napansin. Papasok ka pala. Ayun, eto na lang talaga. Yun na lang ang medyo naninibago ako sa Manibela. Mabigat lang ng konti. Pero suspension, wala na. Hindi ko naman sabi matagtag. Pero bakit? Ito dito, napansin mo, parang may ganun. May konting nginig. Yan. Matakbo siya. Dahil na kaya sa gulong yan. Dahil mud tire siya. Okay. Thank you. Thank you, sir. Salamat sa experience. Patayin ko, hindi na. Ay, may susunod pa eh, no? Okay, thank you. Okay, finally, hey guys! Oh my God, finally! Nasa loob ako ng Raptor. Can you imagine that? Woo! Nakapag-drive din ng Raptor. Next gen Raptor. Pero, to be honest, nagtitingin-tingin ako yung previous gen kasi hindi ko pa naman ma-afford to. Gusto ko yung previous gen lang. Bali magsi-second hand ka, sir? Sa bagay, sir, magaganda pa naman yung Raptor kahit mag-second hand. Oo, basta SUV in general, 4 years old, 5 years old, okay pa yan. Okay, anong experience? Experience, sir. Go na. Kinukumpara ko, sakto lang eh, kakadrive ko lang ng GRS eh, Hilux GRS, yes. Oh, ano sir, kamusta? Mas solid do, feel mo agad solid. Tapos number 1, katulad ng Everest ko, yun din sabi ko dun habang nire-review ko, mas malambot ang manibela. Ngayon, hydraulics, ay ano na sir, EPS EPAS. to. Oo, EPS. Oh, sir, pwede ka dun. oh, pero If daan you natin want. doon. Okay lang? Oo naman, sir. Diyan kami dumaan kanina nung GRS eh. Dyan. O, diyan sa Putik. So, tignan natin kung magaling ba to sa Putikan. Baka mamaya. Ay, sir, magaling to. Tapos Baka pupunta mamaya tayo forma doon. lang to. Malaman to, sir. Malaman. Pag nandiyan tayo sa mud, kailangan natin magpalit ng... Oo, sir. If-4, ano natin, 4L. For low. Neutral, then 4L, then shift natin ang mud. Yung sa Everest ko kasi, hindi ganyan. Ano siya, yung wala terrain pang mode. wala pang ganyan. Nakalagay lang mud, snow. Oo, wala pang ganito, no? Ito parang mas Mas iba siya. parang mas seryosong off-road O doon. sige, try mo na, sir. N. Neutral mo. Kailangan pa pala neutral. Oo, full stop pag N. Pag 4L. Neutral ka ba, sir? Naka-neutral na yan. 4L? 4x4 shift in progress. Baka nagmamadali ka. Relax ka lang. Isang pindot. Wait mo lang. Selected 4x4 mode not available in current drive mode. Teka. Iaano muna natin, sir. I-shift muna natin ang... Asa na? Naka-neutral siya. Tapos slippery mud yan, rats. sir. Yun! Kailangan mo nang iset ng... May sir? ganun-ganun pa pala siya. Off-road Yan na. use only. Traction Yan. off. Okay, ito Okay hindi. na. Okay. Yun. Lumalim na to. Kanina Ang lalim, mababaw no? pa yan. Wow. kailangan mo Nako, na pala mukhang may ipit tayo dito ah. Sorry. Mas ano pa rin, iba talaga ang Ford. Iba, sir. Iba Ang talaga. noise, vibration and harshness niya, yung NVH niya, sobrang low. Diba? Oo, ayan o. Kasi kanina sabi ko, patakboy ko lang dahan-dahan lang yung Hilux. Ma-feel ko. Katulad na to, Okay naman. mas pino to. Oh, diba? Parang Everest ko to eh. Mga 3.2, no? 2017 pa yun ah. Ganda pa rin. Oo. Lalabas tayo. Go, sir. Sana, di traffic, no? Ang dami na, dumami na tao. Kanina, walang tao eh. Oh! Stick Pero malakas din si ano. Malakas din si Ano bang engine, sir, ni Hilux? 2.8 pero yun yung bago na nila, naka-tune na ng ano yun, 550 Newton meters na ang
ano nun, ang torque nun. Binamp nila, kapag minodify nila yung tuning nun. Malakas din. Lakas Pero, din. mas tahimik to eh. Parang siya, parang... Hindi galit parang, Oo, hindi galit. Parang sumisipol pa yan. Sige, hataw mo ba? Parang gano'n. Parang kulang pa sir. Parang kulang pa. Yung Hilux naman, malakas din. Pero talagang galit na siya. Diba, iba naman sir. Oo. Hindi ka naman inibago masyado dito sir. Hindi na-afford ka naman. Oo, hindi ako masyado. Dala mo yun sir? Dala mo ngayon? Hindi, yung Subaru ang dala ko. Kasi pang-coding yung Subaru. Tapos pag itong mga weekend, nilalabas ko kasi mababa ang mileage. Yung gamit na gamit yung Everest eh. Ito na tayo sa papuntang Green Meadows. Parang Everest ko din, sobrang tahimik yung makina. Mas pino siya mag-accelerate. Yeah. Mas comfortable. Yeah. It feels more solid. Solid din naman yung Hilux. Okay, wag na tayong magkunwari, wag na tayong magplastika na kasi lagi naman talaga yung Raptor kinukumpara natin sa Hilux kasi sila ang dalawang magkalaban, di ba? Tapos laging kinukumpara yung reliability ng Toyota versus daw sa yun nga, reliability din ng Ford. Yeah, may mga models talaga na nagkakaroon sila ng problema pero meron na nare-resolve naman, naayos naman nila sa recall. But let's just try to be objective. Mas tahimik to. Noise, vibration, and harshness, ulitin ko, mas tahimik. Yung suspension, yung GRS, pwede nang ipantapat dito, I would say. Malambot na rin yung GRS. Komportable. Yan. So, actually, kayong mga mahilig mag-away-away, yung mga team tagtag, tapos yung team durog. 'Di ba? Durog ang transmission ng Ford, durugin. So, sinasakin ko lang yung mga asaran na team tagtag at team durog, dapat hindi kayo nag-aaway. Bakit? Kasi tingnan niyo si Hilux, ang daming complaint na matagtag. Dahil sa pressure na malakas ang benta ng Raptor, ayan, napilitan sila maglabas ng GRS. Ginandahan nila ang suspension. So ngayon, na-drive ko kanina lang, nako-compare ko, very fresh pa sa memory ko, ang ganda na rin ng suspension ng GRS. O, di ba? Pasalamat kayo sa Raptor. Kasi kung hindi lumabas ang Raptor, hindi na pagagandahin yan kasi wala silang kalaban. Di ba? So ganun din. I-beef up din natin yung ganda ng reliability ni Toyota para si Ford din, pa naglabas, ayusin din nila yung QA nila. Diba? Yung quality assurance nila. Para din tayong mga Ford na buyer, hindi tayo na-disappoint sa kung minsan may mga issues. Pero it happens naman kahit sa kaninong brand. Talagang minsan may nakakalusot. Kahit naman si Toyota, may unang labas nila ng D4D, Innova, Fortuner, yung pinakauna 2005 pa na D4D. Tapos VVTi nila na Innova. 'Di ba nagka-problema rin sila sa fuel injector. Tapos yung Innova ko, nabili ko second hand kasama sa may recall, yung nagsishrink yung tangke. Pero inayos nila. So nangyayari talaga 'yun. Ang importante, ano ang response ng manufacturer pagdating sa mga recall? Ina-accept ba nila yung recall? Ayusin ba nila? 'Di ba katulad ng isang controversial na brand, kailan lang? Kung hindi pa naging viral yung video ng may-ari, hindi nila papansinin, napaka-delayed ng reaction nila. Parang wala silang pakialam. So, yun ang mas nakakadismaya. Pero at least, Toyota and Ford, magaling naman sila sa pag-responde sa mga, pag may mga defect. O anyway, balik tayo dito sa topic natin. Siyempre, pogi pa rin ang Raptor. Aminin natin, mga bossing. Aminin natin, iba pa rin ang tindigan ng Raptor. So, kung si Hilux ngayon, GRS, gumanda na ang suspension. Tapos si Ford naman, si Ford Raptor, na-resolve na yung mga issue nila sa fuel injector. O, diba ang hirap na pumili ngayon? Dati, mabilis nang pumili kasi ayaw mo nang matagtag, Raptor ka. Or ayaw mo nang
unreliable transmission or fuel injector ni Raptor, nag-Hilux ka, ang bilis lang mag-decide. Ngayon mukhang nagpakatino yung dalawang brands, ang hirap ngayon mag-decide, di ba? Okay, ibirit natin to. Ganda, napaka-stable. Sarap ilong drive na ito, sir. Oo. Ang Ilocos, sarap no? itong drive to, uwi ng Bicol. Ilocos, Pagudpud, o kaya ano, pag North Loop. Di ba? Sa lahat ng malayo. Lahat ng malayo. Pag mga barurot siya, parang meron siyang tunog sa likod na brrrr. May ganun, ano? Ganda, maganda. Happy ka, sir? Happy, happy. Pera na lang, wala. Kung may pera, bibilin na to. Meron yan, sir. Okay, nandito tayo sa C5. Babalik na tayo dun sa Expo. Ang ganda. Sana nagkaroon ako ng chance kanina na tawag dito. Patakbuhin dito yung Hilux. Para mas na-feel ko yung suspension niya. So, hindi ko masyado makumpara pagdating dito. Pero, sa maikli kong experience kanina sa Hilux, doon, konting lubak, okay na siya. I think, pwede na siyang, malapit-lapit na siya dito sa Raptor. Malaki na rin ang in-improve. Sabi, kasi hindi ko pa naman nadadrive yung lumang Hilux. Pero, in comparison dito sa dalawa, GRS tsaka Raptor, malapit na. Okay, so nandito pa rin tayo sa 4x4 Expo sa Parklink sa Pasig, at dito muna ako sa loob ng kotse nagpalamig. Sobrang init sa labas. Sensya na kayo, kanina nag-test drive tayo, pawis-pawis ako, sobrang init. So anyway, summarize lang natin before we close this topic. So ayun na nga, na-test drive natin pareho yung Hilux GRS and yung next gen Ford Ranger Raptor. So anong verdict natin? I would say yung GRS, mag-focus lang tayo sa suspension kasi doon lang naman talaga ako nag-focus during the drive test, and a little bit on the power, the engine power. Una natin pag-usapan yung suspension kasi parang yun ang highly being debated ng mga car enthusiasts, di ba? Tsaka parang yun yung pinakang biggest update na ginawa ng Toyota sa Hilux. Based on my personal experience just now, yung suspension ni Hilux GRS tsaka in comparison with the Raptor, hindi nagkakalayo. Kung ibibase ko sa feedback ng iba, ng mga vloggers, ng mga feedback ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko, na yung Hilux daw masyadong matagtag kumpara sa Raptor. Yung kwento na yon, parang sa ngayon, kung doon ako magbe-base, para sa akin sobrang lapit na. Malapit na. Malaki na siguro in-improve ng GRS. Pero, disclaimer, hindi pa ako nakapag-drive ng regular na Hilux. Okay, yung Hilux na hindi GRS. So hindi ko masasabi kung gaano kalaki ang improvement from the regular Hilux from the regular Hilux versus the GRS. Hindi ko masabi exactly in my own opinion kung malaki ba talaga ang improvement na ginawa. What I can only say is between the GRS and the Raptor, konti na lang diferensya in terms of comfort sa suspension. Okay, so number 1 yon. In terms naman sa engine power, I was expecting na si Hilux will be so much more powerful kasi 550 Newton meters, additional na 50 Newton meters. Si Raptor nasa 500 lang. I think yung extra 50 na yon, feeling ko dapat ramdam na ramdam mo yon. So nung nag-accelerate ako kanina dito, binirit ko dito sa may Parklink. Ramdam ko powerful yung Hilux. Pero nung binirit ko naman yung Raptor, hindi ko masyadong ramdam yung difference. Hindi ko masyadong ramdam yung
extra 50. So I don't know, di ko kinumpute yung power ratio, power to weight ratio ng Hilux and ng Raptor. Pero kung ikukumpara ko din sa Everest ko, hindi rin masyadong malaki yung naramdaman kong power ng Hilux. Okay? Kasi yung Everest ko na 3.24/4, ang power to weight ratio nun sa Raptor, ang lamang ng Raptor kakaunti lang. As far as I can remember nung the last time na kinumpute ko. So medyo pwedeng fair na itapat ko rin yung 3.2. Kasi 470 Newton meters yun. So, okay. What else? Noise. So number 2 yon, power, engine power. And then number 3, yung noise, vibration, and harshness. I'm trying to be as objective as possible, no? Mas tahimik na yung GRS kumpara dun sa Fortuner. Fortuner kayo compare kasi wala nga akong previous experience ng Hilux. Yung tinest drive natin ng Fortuner, mas refined na si GRS. Konti lang. Now, ikukumpara ko sa Raptor, mas refined pa rin si Raptor. Mas tahimik pa rin si Raptor. Mas mafe-feel mo pa rin yung comfort sa Raptor. Even ikumpara ko sa Everest ko, medyo pareho. Engine noise, mas tahimik si GRS kumpara sa Everest ko na 3.2 2017. Maybe because bago pa siya. Pero nung tumakbo na yung vibration and all, parang may slight na edge pa rin yung Everest ko eh. Or almost negligible. Sabihin na natin pareho. So pareho lang. Alright? So magde-decide, kayong mga nagde-decide, mga nagbabalak bumili, worth it ba na bumili ng GRS kumpara sa Raptor? Yung Raptor is 2.339, 2.3 million, 2,339,000 pesos. Yung GRS cheaper, 2,186,000. Ang difference, ang price difference nila is 153,000. In my opinion, yung 153,000 na yon, magra-Raptor ba ako? I think sulit yung 153 na extra because of the still nicer suspension ni Raptor. The extra technology na hindi ko naman actually na-discuss, yung malaki niyang parang Tesla style na controls and NVH, and mas malaki pa rin talaga si Raptor. I think sulit yung 153. Now let's be honest, I'm trying to be objective and I'm trying to be as balanced as possible. Sino ba naman sa inyo ang hindi magagandahan sa Raptor? 'Di ba? Lahat naman ng tao, lahat ng lalaki, lahat ng daddy, pag dumay-duman na Raptor, titigil ka at lilingon ka eh. 'Di ba? Mas pogi talaga, aminin niyo na. Kaya lang nangangamba ka kasi nga yung unang release nila nagkaroon ng issue sa fuel injector, may mga konting issue sa transmission. Kaya laging nagkakapikunan yung Team Tagtag tsaka si Team Durog. Si Team Tagtag sasabihin, pogi nga yung Raptor pero unreliable naman. Si Team Durog naman, ang tagtag ng ano nyo, ng Hilux nyo. Yun ang laging asaran, di ba? Magra-Raptor ka kasi pogi. Aminin mo na yon. Kaya lang nag-aalala ka sa reliability. Kaya ngayon, mas pipiliin mo mag-Hilux. Ikaw naman, yung isa naman, ayaw mag-Hilux kasi nga yung comfort, bitin sa features, parang feeling mo outdated na. So parang lugi ka, parang hindi sulit yung pera mo. Kaya nag-Raptor ka. Ngayon, in my opinion, sa tingin ko, kayong dalawang nag-aasaran, I think, pasalamat, unang-una, Hilux owners, pasalamat kayo, or mga Hilux fan, pasalamat kayo dapat na si Ford naglabas ng Raptor. Kasi eto ngayon, napilitan or napuwersa si Toyota na maglabas ng
mas comfortable na GRS kasi nga malakas ang benta ng Raptor. Okay? Ikaw naman Ford, si Ford naman nape-pressure na maglabas ng better quality, more reliable na sasakyan kasi marami pa rin naman ang bumibili ng Hilux. There are some people na mas practical, na they want more peace of mind than a nicer suspension, than a mas maporma na sasakyan, kaysa naman mag-worry sila na baka biglang mag-breakdown, di ba? So ayun, so I guess ganoon dapat yung attitude nating mga consumer. Hayaan natin mag-away-away yung mga car manufacturer, hindi tayo. Okay? So pag may pera tayo, pag pumalpak si Ford, i-dispatcha mo yung Raptor mo, bili ka ng Hilux. Pag pumalpak si Toyota, ano ba to? Ilang taon na, matagtag ka pa rin. Dispatcha mo yung Hilux, lipat ka naman sa iba. Diba? Masarap yung, mas maganda yung meron kang option. So I think it's a good competition, pabor sa atin mga consumers. Kapag yung mga manufacturers, inaayos nila yung mga produkto nila para ma-please tayo. I think dapat ganun yung perspective natin. Alright? That's all guys. Thank you for watching. Drive safe. Bye.